Hindi mo talaga maiintindihan ang sitwasyon ng isang tao kapag hindi mo nararanasan. Grabe, saludo ko sa mga delivery rider, sa sipag nyo at sa pasensya nyo sa larangang ito. Hi guys! For today's video ay sasamahan natin ang aking asawa sa pagde-deliver. Wow! Hi guys! Welcome back! This is your Tita Laika, ang iyong titang ina na maldita pero may puso. Woo! Uy, gusto mo yun? Bago pumasok ang asawa ko at kasama niya akong pumunta sa hub nila, napagkamalan pa nga akong rider ng mga kasamahan niya. Ayan, nasanay na ang tita niya na maaga gumising. At dahil nga day off ko, sinamahan ko siya mag-deliver. Actually, sinasamahan ko naman siya noon, pero tuwing gabi nga lang, after work. So, ngayong araw, ang first time nakasama niya ako buong maghapon. Simula umpisa ng pagdi-deliver niya hanggang sa pagkatapos. Wow! So, umaga ang lamig ng simoy ng hangin. Nakakamiss nga eh. Sabi ko nga sa kanya, is na-experience ko yung hangin na yun nung nag-aaral pa ako. Mga ganong oras kasi yung pasok namin nung nag-aaral pa ako nung high school and college. Gawa ng maliwanag na, ay naabutan na kami ng traffic, gawa ng pasukan na ng mga estudyante. Nung dumating kami sa hub nila, ay kaunti pa lang ang mga rider doon. Hanggang sa dumami na sila, at dumating na din ang kapatid ko. Naka-sheets pa nga ang loko. Wow! Ang mga ibang helper nila ay pumunta na sa hub para tulungan sila magbuhat ng kanilang mga parcel. Ngayong araw, ako ay delivery tagger. Yes, you heard it right. Hindi rider. Tagger po. Hindi ko kasi masasabing delivery rider. Bihira lang kasi akong bumaba ng motor. So, madalas, ako ay nagtatag ng delivery niya. Pipicture ng bahay, tumatawag sa customer. Ganon, assistant ang pay. Grabe, nakita ko yung asawa ko. Ang dami na i-deliver. Diba? Hindi niya alam kung paano niya pagkakasyahin sa kanyang motor. Maraming i-deliver ang asawa ko for today's video. At dahil kasama niya ako, inspired siya sa trabaho. Char lang. Ito naman. May mga helper naman siya nakatuwang mag-deliver ng mga parcel na ito. Pagkakuha niya ng kanyang mga i-deliver ay pumunta kami sa isang court at doon nag-sort ng mga parcel. Kasama namin ang ibang kasama ng asawa ko at pati ang mga helper nito. Dito nila inaayos at pinaghahatian ang mga i-deliver nila. At dahil na din pakalamera ang titang ina nyo, ay tumulong na din ako makisort. Inihiwalay namin by area or by subdivision ang mabawat parcel. Notify na rin nila sa kanilang apps ang mga didelibera nila nang sa ganon, malaman ng mga customer na may darating na parcel sila ngayong araw. Habang nagsasort sila, ay tinatawagan na rin nila ang mga ibang customer na naka-invalid ang address or ang address nila ay kulang-kulang or mali ang nakalagay. Isa na nagsialisan ang mga kasamahan ng asawa ko. Kami naman ng asawa ko ay inaayos niya muna ang i-deliver niya. Ang iba ay pinakandong niya sa akin. Ito yung mga inuna namin i-deliver. Kakaumpisa pa lang namin mag-deliver, bigla ako nagutom. Kaya nagpabili ako ng taho. Dahil lagi lang ako nasa kwarto, hindi ko alam kung may nagtitinda pa ba nito sa aming lugar. Kung meron man, ay hindi ko natatsyempohan. Sakto naman at itong nabilahan namin ay mainit-init pa, kaya ang sarap. Ayun nga, hindi ko na naalok ang asawa ko. Mabuti na lang ay di umulan ng araw na iyon. Pero ang kalaban namin ay init. Ang daming mga multiple parcel sa aming deliver. Kaya mas mabilis ang aming pagdi-deliver dahil isang customer, 3, 4, or 7 ang parcel nila. Madalas mga bayad na. Wow! Ayos ngayon ganun eh, para di na maabala ang customer sa bayarin portion. Iba-iba talaga ang personality ng bawat tao. May ibang nakakaunawa, meron namang hindi. At nung araw na kasama ko ang asawa ko, nakita ko lalo ang hirap sa pagdi-deliver. Andiyan yung papahirapan sila ng customer sa address, hindi matawagan, or kaya kapag sumagot, hindi naman makausap na maayos. Naglalagay ng maling name kaya hindi sila kilala sa lugar. Meron namang mga nagtataray at meron namang ibang nagmamaang-maangan na wala daw silang order. Pwede ba yun? Nademonyo ang aking kamay. Nag-order nang di ko alam. Yes. Ayos naman natapos ang delivery ng araw na yun. Doon na kami nakapagtanghalian dahil hindi namin maisingit sa dami ng i-deliver. Buti nga at di pa umulan kundi mas lalong mahirap mag-deliver. Nung nakasama ako ng asawa ko, doon ko na-realize bakit minsan hindi siya makakain or nakakain habang nagdi-deliver. Naintindihan ko yung pagod niya at naintindihan ko na mas pina-priority niya yung dinideliver niya.
Nung araw na kasama niya ako, tinatanong niya ako kung gusto ko na kumain. Pero nga, dahil nga marami pang i-deliver, ay mas pinili ko na hindi muna kumain. Hindi mo talaga maiintindihan ang sitwasyon ng isang tao kapag hindi mo nararanasan. Grabe, saludo ko sa mga delivery rider, sa sipag nyo, at sa pasensya nyo sa larangang ito. Woo! Kaya sana tayong mga customer. Sinasabi kong customer din ako kasi mahilig din ako umorder online. Pero ako, hindi pa rider asawa ko, may konsiderasyon na ako sa kanila. Kasi ang hirap ng work nila, ang kalaban nila ay init at ulan. Lalo na dami kong napapanood ng mga hindi magandang video na laging sinisisi sa delivery rider yung laman ng parcel nila. As customer, may return refund naman po sa lahat ng online platform na binibilhan natin. Yes! Kung walang return refund, huwag ka nang umorder online. Or kaya bumili ka sa mga mall para makita mo agad yung quality ng bibilhin mo. Huwag niyo pong isisi sa kanila kung mali yung item na na-receive nyo. Tandaan nyo, delivery lang po sila, hindi sila seller. Yes! Yung iba, binubuksan pa yung parcel nila. Tapos sabay hindi kukunin. Tandaan nyo po na no-open policy sa mga ganitong platform. Na kapag binuksan nyo, kailangan bayaran nyo po talaga. Dahil kung hindi, sila ang mag-aabono. Sana naman po magkaroon kayo ng konsiderasyon sa mga trabahador na ganyan, na laging nasa lansangan. Hindi naman ikakabawas ng pagkatao nyo o magiging makatao kayo. Yes! Sa mga makakasalamuhan yung delivery rider. Woo! Pagkatapos namin mag-deliver, ay nag-repeat na kami sa Robinson ng mga perang nakuha niya sa kanyang dineliver. Then, pumunta kami ng store dahil may meeting kami gawa ng may mga bago kaming staff. After meeting, kumain muna kami bago kami bumalik sa area niya. Nag-ikot muna kami ng mga backlogs or mga customer na gabi na umuwi. Pagkatapos namin balikan ang mga dapat balikan, ay bumalik na kami sa hub. Pagka-uwi ay nagbibiro pa nga ako na hindi ako masyadong napagod. Pero pagka-uwi ko, ay borlogs agad ako. Doon ko mas napil bakit antok na antok ang asawa ko pagka-uwi niya. Or bakit minsan, di na siya nakakapagpalit ng damit bago matulog. At di pa natapos ang pagsama serye ko sa asawa ko. Kala nyo madadala na ako. Umulit-ulit ako. Sa bahay na nag-sort ang asawa ko. Grabe katirikan ng araw. May mga lugar siya na dinedeliveran na meet up lang. Gawa ng di makapasok ang motor sa lugar nila. Ginagawa niya ay tinatawagan niya at sinasabi niya yung lugar na pagkikitaan nila. Then kumain kami pero hapon na ulit. Gawa ng tinapos muna namin yung i-deliver namin bago kami kumain. Masarap yung pagkain dyan, kaya naman kapag inaaya ko ng asawa ko na malapit kami doon sa area ay dyan ko sinasabi na kumain kami. At ito na ang isa pang hamon kapag umulan. Sinecure naman ng asawa ko na hindi mababasa ang mga parcel. Laking tulong din talaga kapag may canopy. Ayun yung madalas bubong ng mga nakamotor. Madalas nung una nakikita lang namin to sa e-bike. Kaya laking pasalamat din namin na meron na siyang ganito. Kasi kahit papaano kapag may biglang ulan, di sila agad mababasa. Woo! Pag may tinatawagan akong customer at sumagot, ginagawa ko, inilalagay ko sa tenga ng asawa ko para siya ang kausapin. Tapos ang aming araw ng asawa ko sa pagdi-deliver. Masaya siya dahil pasado siya sa performance. Isa kasi yun sa kailangang ingatan ng mga rider, ang performance delivery nila. At ayun, salamat sa pagsama sa aking delivery journey. Soon, bibili na ako ng action camera para mas okay ang ating vlogging kapag may rides tayo or sasama tayong mag-deliver sa aking asawa. Ang hirap kasing hawakan ng phone, lalo na kapag may hawak akong parcel. Comment, share, and like this post para may chance kang manalo ng GCash. Lang! Thanks for watching and see you next vlog. Thanks for watching. Share. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next vlog.